sa demonyo. Tyron! Kailangan na kita, di ba? Sa oras na hindi ka lumiyo kay Julie, hindi lang yan nakabuti mo! Layuan mo na muna si Julie, na hindi mo kilala si Tyron. Hindi ako natatakot sa kanya. Kung hindi mo kayang suklian ang pagmamahal ko, suklian mo man lang ng tamang pagtrato kay Julie. Huwag mo akong tuturuan maging ina sa mga anak ko. At sa susunod, huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang pagprotekta mo. Because guess what? That is your freaking responsibility. Kuya, huwag ka magalit sa sasabihin ko, ah. Gusto ko na patawarin si Derek. Ayoko pati siya mawala. Akala ko ba hindi ka na nakikipagkita sa Derek na yan? Lalo po kaming ginagawa masama eh. Mag-isip ka nga, Joey! Ang pamilya nga ang dahilan kaya namatay ang kuya mo! Teka! Sumakay ka! Tigilan mo siya! Joey! Oh my God! Ano ginawa nila sa kotse ko? Kung gusto mahatid na lang kita. Okay na ba yun? Babae ang magiging boss ng asawa mo? Ang ganda-ganda niya. Thank you so much, Alfred. Alam mo, lifesaver ka talaga. Di po mambababae si Alfred ko. Paano ka naman nakakasiguro? Pag naramdaman mo na tinalikuran ka ni hindi ka man lamang hinalikan, alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam ko naman, Noy, na sakaling kayo rin ang malagay sa sitwasyon ko. Iligtas nyo rin ang mahal nating pinuno na si Governor Gabriel Fausto. Melvin! Busy ka ba? Hindi naman, bakit? May papagawa ka ba? May bibigay sana ako sa'yo eh. Ano yun? Eto, white cattleyas. Mga paborito kong bulaklak yan. Itago mo para maalagaan mo rin kagaya ng pag-aalaga mo sa mga bulaklak ni Ate Evita. Salamat, ha? Melvin, pasensya ka na nga pala kahapon na kung hindi dahil sa akin, hindi ka aawayan ni Tyron. Wala ka namang kasalanan eh. Tsaka, huwag mo na intindihin yun. Tapos na yun. Ang bait-bait mo talaga, Melvin. Ang swerte ko dahil kaibigan kita. Mag-ingat na lang tayo. Hindi tayo mahuli. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Araw-araw na ako sunduin ng mama ko sa school. Kapag weekends, hindi nila ako papayagan lumabas. Nakatakas lang naman ako dahil hindi natuloy yung field trip eh. Joey, sumusuko ka na ba? Hindi. Natatakot lang ako. Dahil hindi ko alam hanggang kailan natin kaya ipaglaban kung ano man itong meron tayo. Bahala na. Bahala na, Joey. Mukhang marami ka ng manggang kinakain dyan, ha? Eh, baka hindi ka na makapagtangalian yan. Alam mo naman, paborito ko tong mangga eh. Basta pagkatas mo mag-aral, ipitas mo ako ulit, ha? Walang problema. Kaya lang, hindi ka naman namimigay. Eh, hindi ko naman alam na gusto mo pala eh. Tara. Julie! Julie! Inay! Mama Vita! Sanglolo! Pasok. Sir, pinatawag niyo lang po Nasaan na yung ako. report mo? You were supposed to submit them this morning. Sir, pasensya na ako. May klase ko kasi ko kanina eh. Pasensya. Kayo talaga mga interns kayo, puro kayo pasaway. Tasingan niyo ako ng recommendations para sa MBA. Akin na nga yung report mo. Hindi na ako maulit, sir. Nahanap ko naman po lahat ng information kailangan niyo eh. Yung catering, naayos na ba? Yes, sir. Japanese food. Gaya ng instruction niyo. Sige na, malis ka na bago masira araw ko. Sige po, sir. Hello, Kathy. Ganito tawagan mo ang mga foreign dignitaries. Sabihin mo na na-move an hour earlier ang kanilang courtesy call kay Gov. Request politely. Sabihin mo merong importanteng meeting si Gov kaya inagahan natin.
Okay? Sige, thank you. May anak po kayo? Saan po siya? Ay nako, umayas na nung isang taon pa. Eh kasi lagi ko napapalo at napapagalitan. Palibhasa, teenager, ayun, nagrebelde. Ang hindi lang niya kasi maintindihan eh. Kaya ako sa kanya nagagawa yun dahil gusto ko siyang maging matalino o matuto. Valen! Valen, basta ka na! Nakilala kayo? Ay, Aling Tasing, kapatid ko po siya. Bakit? Salve, si Inay, nagha ang lagay niya. Nasaan siya? Nasa Provincial General Hospital. O sige, sasamahan kita. Aling Tasing, kayo na po bahala kay Alfred magpaliwanag. Sandali lang po Sige, tara na. Mag-ingat kayong dalawa. Buti naman nakarating ka. Sorry galing pa kasi ako kay Mayre kasi ang sabi ko kay Papa, nag-group study kami. Happy Mansari. Alam mo ikaw, yung baduy mo, akala ko pa naman galing ka ng States. Akala ko dun ka lumaki, baduy. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao, walang baduy, walang corny. Ganun ba? So, happy Mother's Day din sa'yo. Ako rin meron eh. Gusto mo ba yan? Thank you. I love you. Love you too. Hello? Anak, na-hospitalan Tita Julie mo. Saan ospital yan? Susunod ako. Andito kami sa Provincial Hospital. Hihintayin ka namin, ha? Sige. Anong oras darating ang lolo? Nakausap ko po si Dali kanina. Sabi po niya, hindi pa raw tapos yung meeting with the mayors. Pero dito po sila dediretso pagkatapos. Okay. Oh. Why are they so early? Hindi ba dapat 10 o'clock pa yung courtesy call? Takot na naman po ako sa lolo niyo. Galit pa naman po yun. 10 o'clock po dadating dapat yan eh. Nagkaroon siguro ng miscommunication. Well, malayo talaga difference ng Japanese time sa Filipino time. Laging ahead of time yung mga yan. Mukha nga, dalang aga nilang dumating. And, oh my God, Marshall, yung catering, hindi pa ready. Meron akong meeting ng 9 a.m. pero na-cancel. Call it coincidence, pero Japanese food din yung pinaprepare ko. Gusto mo, doon mo lang muna sila dalhin? Okay, Marshall, sige na, sabihin mo na sa kanila. Wala pa po yung interpreter natin. 10 o'clock pa po dadating. Paano po natin kakausapin yung mga yan? Ano ba naman yan? Yung babae, yun marunong mag-English yun. Lumalabas yan dahil sa mga Hollywood films. Well, if you don't mind, ako na lang muna kakausap sa kanila. Well, as long as you know what you're doing. Trust me. Excuse me. And once again, he saves the day. Tingnan mo yung babae niyan dito, ha? Jardine, huwag ka nang magalit kay Valen. Kasi ako naman yung nagpumilit na pumunta dito sa ospital eh. Siguro gusto mo makita si Inay dahil gusto mo siyang pagtawanan, no? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Jardine, alam mo naman na parang ina na yung turing ko kay Tia Agnes eh. At saka, nakakalungkot nga eh. Ano ba yung nangyari sa kanya? Sabi ng mga doktor, natuklaw daw siya ng ahas. Mabuti nga may nakakita sa kanya, tinala siya dito sa ospital. Pero, higit 1 buwan na siya dito, pero hindi pa rin siya gumagaling. Good morning.
hindi na nagre-respond ang katawan niya sa mga medications na binibigay natin. We're gonna need stronger drugs to counter the infection sa internal organs niya. Ano ho? Re-resitahan niyo na ako ng pinabagong gamot? I'm afraid so, Iha. At medyo may kamahalan ito. Sige, maiwan ko muna kayo. Pera ka ba dyan? Ito lang meron ako eh. Alam ko. Dilensya muna ako pabiling kang kay inay. Sasama ako. Kung sasama kasi yung babantay kay inay. Nandito naman si Salve eh. Well done, Alfred. Via tells me that you handled the situation extremely well. Naku, walang alaman po, Gov. Alam mo, tama ang pagkilatis ko sa iyo. Nung una pa mang kitang nakilala, alam ko you'll do me proud. Salamat po. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. So glad you're able to come here. I hope you're enjoying your food. Mukhang good mood na si Lolo. Hindi na kami mapupugutan ng ulo ni Marshall. Salamat sa'yo. Alam mo, tuwan-tuwa sa'yo yung mga hapon, ha? Since I averted your death sentence, baka gusto mong mag-celebrate. What do you have in mind? Dinner. Baka gusto mag-dinner. Are you asking your boss's granddaughter on a date? Ikaw nagsabi niya, na? Okay. See you after work. Siya, Agnes, naririnig niyo po ba ako? Siguro po na nasusurpresa po kayo na nandito po ako. Sa totoo po, matagal ko na po kayong gustong dalawin eh. Sabi po kasi sa akin ng kapitbahay ko, si Aling Tasing, na kaya niya daw po nasasaktan yung anak niya dati kasi mahal niya po ito. Magpagaling po kayo, ha? Kasi may gusto pa akong tanungin sa inyo. Kung kaya niyo po ako nasasaktan dati dahil ganun din po yung nararamdaman niyo. Na kung minahal niyo rin po ako sa kabila po ng mga panalakit niyo sa akin. Siya, Agnes, kailangan ko po mapatunayan na totoo po yung sinasabi ni Aling Tasing. Para mapanatag na po yung loob ko. Kaya po, sinasaktan po ko ni Alfred kasi mahal niya rin po ako. Paano ka nakapagpa-reserve dito sa restaurant na to? I mean, it takes weeks bago makapagpa-reserve dito, ah. Well, nag-reserve na ako weeks ago pa. Kasi nagkaroon ako ng vision na makakatanggap tayo ng good news ngayong araw na ito. Do you mean, iimbitahin mo pa rin ako dito kahit na walang rason para mag-celebrate? You've been planning this all along, haven't you? Gusto lang kitang pasalamatan sa lahat ng mga ginawa mong kabutihan sa akin. Ano ka ba naman? Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Isipin mo, dino out mo na ako, nadala mo pa ako sa best restaurant in town. Thank you. Because you only deserve the best. Ever since I met you,
I've aspired to be the best. Para bumagi sa'yo. Wow. That's the nicest thing anyone has ever said to me. Thank you po, Doktora. I'll go ahead. Evita, magpahinga ka na muna sa lounge. Kanina ka pa nakatayo. Baka makasama sa paa mo yan. Gusto ko sana magsimba sa chapel eh. Pero... Sige, ako na lang. Hindi mo naman ako kailangan samahan eh. Okay lang ako. Sigurado ka? Sige. Happy? Ligtasing, wala pa po ba si Alfred dyan? Talaga po? Sige po, pauwi rin naman po ako eh. Inaantay ko lang po yung mga kapatid kong dumating. Sige po, salamat po. Alam niyo po, sa kalagayan niyo, dapat hindi po kayo iniiwanan ng mga anak yung mag-isa. Ayan po, dahan-dahan po. Dito po tayo. Dalawa na lang po. Ayan. Huling hakbang. Ayan. Dahan-dahan po. Diyos ko, mag-iingat po kayo lagi. Ano po ba yan? Wala po kasing nagbabantay sa Tia Agnes ko eh. Mauna na po ako ha. Lagi po kayo mag-iingat ha. Salve! Salve! Alfred? Oh. Alfred? Bakit? May pinagbilin si Salve. Sabi niya, pagdating mo daw, sabihin ko sa'yo na umalis siya kasama niya yung kapatid niya. Nagtagpo kasi sila sa palengke. Salve? Salve? Oh, buti na lang dumating na kayo. Kala ko gagabihin pa kayo ng gusto eh. O bakit, Salve? May kailangan kang gawin? Kasi kailangan na akong umuwi. Baka hanapin na ako ng asawa ko. Wala po ipigil sa'yo eh. Nga pala, Salve, maraming salamat sa pagbabantay mo kay Inay, ha? Walang anuman yun. Jaydeen, may pakiusap sana ako sa'yo. Sana magkasundo na tayo. Magpadi na tayo. Malalaki na tayo. Huwag na tayo mag-away. Alam mo, kailangan natin magtulungan, saka magkaisa para kay Tia Agnes. Galen, iatid mo na si Salve. Pauwi. Sigurado ako hindi niya alam kung paano. Halika na, Salve. Salamat.
Magbantay kayong maigi, ah. Sir. Oh, Evita. Okay ka lang ba? Alam mo, kanina nung dumaan ako ng chapel, may isang dalagang tumulong sa akin. Inalalayan niya ako pababa ng hagdan. Ewan ko ba? Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung inalalayan niya ako. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko siya maalis sa isip ko eh. Naalala mo si Emma? Siguro nga kung nandito lang yung anak ko. Malamang kasing laki niya na yung dalagang tumulong sa akin. Excuse me. Sige, tawagan lang kita, ha? Mag-iingat ka. Kaya, pakisamahan na lang si Joey. Ay, sige. Doon na lang kayo. Sige po. Alam mo, Derek, buti ka pa eh. Napaglaban mo ang pagmamahal mo kay Joey. Kaya ako may gusto ko, kaya lang hindi ko maipaglaban. Hindi nga ako makafocus sa review ko dahil problema ako. Ikaw namang problema? Eh, di ba nga, nung ako yung may problema, ikaw yung magaling mag-advise sa akin tungkol kay Joey, di ba? Basta siguro, saka ko nilang siya liligawan kapag abogado na ako. Para pwede rin niya ako ipagmalaki, di ba? Eh, sino pa naman magkakagusto sa isang hardinero? Melvin, mamalitin sarili mo. Matalino ka. Mabait na tao. Alam bang di pa ako naghahapunan? Huwag ka na magalit kay Salve, Kuya Alfred. Wala naman siyang ginagawa. Hinihingi ko ba opinion mo? Sige, Salve, mauna na ako. Saan ka galing? Dinalaw ko lang sa ospital si Tia Agnes. Sino sa ospital? Si Tia Agnes. Ma'am, may bisita po kayo. Andun po yung bisita. Sino? Harry? Oh my God! Ikaw na! Hey! Kailan ka ba dumating? Kaninang umaga lang. Sabi ko na nga ba, masusurpresa kita eh. Are you kidding? Akala ko nga, atakin ako sa puso nung nakita kita eh. Alam mo ba, dapat nga pupunta kita sa office mo eh. Kaso lang isip ko baka marami kang trabaho. Ikaw naman, you know I drop everything for you. Namiss yata kita, no? At saka sa lahat ng mga pinsan ko, ikaw paborito ka at nag-iisang kasundo. Alikaw po tayo. Yaya, pakuha naman ng coffee, please! O hindi totoo yan Yaya, coffee! Yes, ma'am. So, hanggang kailan ka dito? Indefinitely. So, kamusta, doktora? Ano pong balita? Well, Mrs. Perantes, the test results came back and my initial suspicions were confirmed. And the good news is, they're both gonna be okay. Both? Both. Sino yung dalawa? Your sister is 4 weeks pregnant. 4 weeks? I miss the fun we used to have. Sobrang boring na kasi ng buhay ko ngayon eh. Buong araw, sa opisina lang ako. Then, pag-uwi, I come home to a maid and to a lolo who can't appreciate anything I do for him. Ba't di mo iwan yung buhay mo ngayon? Why don't you go back to Europe? O kaya naman sa States? Alam mo, naisip ko na rin yan, pero hindi ko kaya eh. Siguro tama nga yung sinasabi ni Lolo, mahina nga ako. Alam mo, sa tingin ko, Paz, all you need is a man. Para naman hindi mo sinusolo yung mga hang-ups mo sa buhay. Sino nga man ang bata? Ate, hindi ko alam. Anong hindi mo alam? O parang nabuntis ka nang hindi mo nalalaman? Eh, katawan mo yan.
May boyfriend ka ba? Na hindi mo sa amin sinasabi? Ate, wala. Wala! Pues, paano ka nabuntis? Nailan, baka naman talaga wala siyang nalalaman. Anong ibig mong sabihin? Maaaring pinagsamantalaan siya ng hindi niya alam. Imposible yun. Sinong gagawa nun? Alam mo, sa pag-iisip niya, saka sa epekto ng mga gamot na ininom niya, hindi malayong mangyari yon. Sa bahay natin, parang alam ko na kung sino pwedeng gumawa. Sino yun? Sabi ko sa inyo, yung tarantado niyo na gumawa sa akin, hindi. Ano, Evita? Tuloy na natin to! Subayin ko, anak! Ano ibig sabihin ito? Hindi niyo po pipigil ang pagmamahala na ni Derek. Julie, mahal na mahal kita. Gusto ko sanang panagutan ng batang dinadala mo. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? Bibili lang ako sa tindahan. Pag-day offin mo na lang si Salve para masolo natin ang apartment mo. Sige na. Hihinayang sa'yo kung sana bukas mabawi ko ang lahat na dapat nasa akin lang, di na muling mag-aasam. Sana'y kung sana bukas. Dati